Kumusta kayong lahat? Ngayon ay maggagawa tayo ng sketch o ipapakita ko sa inyo kung paano maggawa ng simpleng sketch kasi may gagawin na naman akong panibagong project. Ito ay mga lagayan ng mga basura para ma-minimize yung mga basura ang nagkalat dito sa paligid ng school namin. So ang gagawin ko ngayon ay mga lagayan ng basurahan, yung mga nabubulok, di nabubulok, pwedeng i-recycle, pwedeng hindi. So sa isang lagayan ng basurahan, bali 3 sako ang ikakabit doon. So siyempre bago tayo maggawa, kinakailangan muna natin ng plano. Paplanuhin natin para ma-estimate natin kung gaano karami ang materyales na magagamit at kung ano ang itsura na kalalabasan ng ating gagawin. Okay, so ngayon ito ay simpleng sketching lang ang gagawin natin. Hindi ito masyadong simpleng sketching lang ang gagawin natin. Okay, so unang-una ang gagamitin lang natin ay isang triangle 30x60 o kaya kahit na anong ruler o kaya pwede na yung ganito. Okay, so meron ako rito papel. So mag-sketch tayo, samahan nyo ako, tignan nyo kung paano ako maggagawa ng plano pag nagagawa ko ng mga project. So tignan nyo kung paano ko to gagawin. So lapis lang muna ang aking gagamitin. Okay, so let's begin. Okay, so ang gagamitin kong lapis, ito lang, napakasimple lang. Hindi talaga ito pang trade drawing. Ito ay simpleng lapis lang. Unang-una, dito sa ating papel, gagawa muna tayo ng isang reference line o yung paglalagyan lagi ng ating pinaka-guide. Ito ang ating magiging guide. So, mula rito sa kanto na to, ipapantay ko yung mga gilid na ito para yun ang magiging reference line. Pwedeng 2 guhit lang para hindi masyadong marumi yung papel. So ibig sabihin, kapag may guhit na dyan, dito natin ilalagay ito. Kaya pwede rin guhit na malabo. Yan, ibig sabihin, pag ito yung ginagalaw natin, pwede natin siya maibalik para sa tamang position. Okay. So, laging ganyan ang position niya. Then, sa ating 30x60, ito ay gagawa tayo ng isang guhit sa yung pinaka-vertical o pinaka-height ng ating gagawin na project. So, manipis lang muna ang gagamitin natin na guhit. Okay, so may guhit na tayo rito. Mula sa guhit na yan, kukuha tayo ng reference o kung saan nyo gustong magsimula. Pwedeng dito, pwedeng doon, nasa sa inyo yan. So, magagawa tayo ng reference. For example, dito natin gusto. Dito nyo gusto. Then, mag-project kayo ng line. Construction line, ganun din sa kabila. Okay, so meron na tayong 3 guhit. Yung pinaka-vertical, dito tayo kukuha ng pinaka-height o taas ng ating gagawin na project. Then dito naman sa side na to, sa bandang kanan, ito naman yung pinakahaba o length ng ating magiging project. Tapos yung dito naman, ito yung total width o lapad. Okay, so
Ang gagawin kong project ngayon ay 36 inches ang taas. So mula rito sa ating reference line, magsusukat tayo ng 36 inches pataas. Okay, so ang gagamitin ko ay millimeters. 1 millimeter is equal to 2 millimeters is to 1 inch. Okay, kung yan ay 36 inches, nasa millimeter tayo, times 2, so magiging 72. Yan, 72 ang ating guguhitan doon. Mula dito sa point ng 72, magpo-project ulit tayo ng line papunta rito at saka papunta ron para makuha natin yung haba at saka luwang. Okay, so nakita nyo, nagulo ko ito kanina. Walang problema kasi pwede nating ibalik yan kasi meron naman tayong reference. Itong dalawang guhit na to at saka yung malabong guhit. So may lalagay uli natin siya dyan. Then magpo-project ulit tayo ng linya rito para sa ating haba o length ng ating gagawing project. Okay? Then sa kabila naman para sa width. Okay, so nakuha na natin yung pinaka total height. Ito na yung pinaka total height niya. Ngayon, ang luwang naman ng ating gagawing project ay 10 inches. So, ang ating ratio kanina 2 millimeters is equal to 1 inch. Kaya kukuha tayo rito ng 10 inches. Ngayon, ang 2 millimeters, ang 10 inch sa 2 millimeters ay 20 millimeters. So ito ang ating magiging pinaka luwang ng ating gagawing project. So 20 millimeters. Then, yung haba, ang plano ko ay 30 inches ang pinakahaba. Bali kasi ang isang box, gagawin kong 10 inches. So, magiging 30. So, times 2, magiging 60. Okay, so meron na tayong reference. Ipo-project lang natin yan pataas para makuha natin yung kanyang tsura. Kung saan nagkaroon ng intersection, guhitan ng papunta sa kabila. Para makuha natin yung kanyang pinaka itsura niya. So ayan. Ngayon, ang plano ko sa paa, meron itong taas na mga 2 and 1/2 inches, kaya kukuha tayo rito ng 5 inches. I-align lang ulit ang ating pinaka-guide.
Kung mapapansin nyo, hindi ko to ginagalaw. Naka-stable ito. Naka-fix. Hanggat maaari naka-fix siya, hindi siya pwedeng galawin. Habang nag-construct ako ng o nagdo-drawing ako ng construction lines, masyadong malakas ang hangin. Masyadong malakas ang hangin dito sa lugar ko. Okay, so ang bawat division nito ay 10 inches. So ito ay 16, kaya hahatiin ko to ng tig to 20 para magkaroon siya ng tatlong division. Ngayon yung parting ibabaw, lalagyan natin siya ng parang pinaka-signage. Plano ko rito sa kanya ay 8 inches lang yung pinaka-sign niya. O kaya yung pinaka-karatula. Maski mga 5 degrees, okay na yun. Tapos
8 inches ang lapad, kaya ito ay magiging 16. Okay, so yung likuran, gagawin ko na lang diagonal lang design niya sa likod. Para hindi nagwiwigil ang ating lagayan ng basurahan. So, andito na, naka-plaster na siya. So, pwede na nating buuin yung pinaka-object line. Ito ay mga construction line lang ito. So, pwede na nating kapalan para nakikita na ninyo kung ano ang itsura ng ating gagawin na pinaka-project. So, buuin muna natin ang kanyang sukat. So, sabi ko kanina, ang pinaka-total length nito ay 30. Ayusin na natin ang kanyang dimension line. Okay, so meron na tayong mga dimension line. Lalagyan na lang natin ng sukat. Mula rito sa object line, papunta rito sa ating dimension lines na ito. Para sa dimension line, mga 5 mm ang gawin ninyo. Tansyahin nyo na lang mga 5 mm. So ito ay 10 inches. Ito naman ay
30 inches. Then dito naman, ito ay 36 inches. Pwede na natin buuin yung kanyang mga arrow. Okay, so nabuo na natin yung mga arrow. Pwede na nating kapalan ang ating object line. Pwede na natin yung kapalan. Pwedeng itong triangle lang ang gamitin para mas madali. Lakas ng hangin kaya tumitipos ang aking papel. Pag nagawa kayo ng object line, dapat mga 0.5 mm para mas clear.
Yung likod, lalagyan ko ng diagonal para mas matatag, para hindi siya nagwiwigil. Hindi ko na masyadong kakapalain yung guhit sa diagonal sa likod para hindi masyadong makagulo sa paningin nyo. Okay. Grabe, lakas ng hangin. Okay, so natapos na natin yung ating sketch. So ipabalik ka rin ko lang yung camera para nakikita nyo maigi. Ito na yung nabuo natin na sketch na lagayan ng mga basurahan. Ito ay design para sa mga lagayan ng sako. Ilalagay dito yung mga sako sa lugar na to. Dito sa 3 pirasong yan. Tapos itong portion na to, dito ilalagay ko ano yung mga ilalagay na basura para sa tapat na ito. So ito ay yari lahat sa square bar. So ang kanyang total height ay 36 inches. And then yung kanyang luwang 30 inches at saka yung pinakalapad naman niya ay 10 inches. So yan ang gagawin ko na project. So yan ang kalalabasan ng gagawin kong project ngayon. So ito magiging ano lang ito, magiging GI sheet ito. Then para maikabit yung sako, maglalagay lang ako rito ng parang pinaka hook para kumapit dito yung sako. So maski kapirasong hook lang na ganun, i-welding na lang sa lahat ng sulok dito para yung sako ay may kabit. So lalagyan ko na lang to rito ng mga hook. Parang ganito mangyayari dyan. Ipapantay ko lang siya. Mano-mano ko na lang nagagawin. Yan, magkakaroon dyan ng mga hook dyan. Okay, so ang gagawin ko ngayon, bali 20 peraso ito. 20 pieces yung gagawin kong ganitong project. So lahat ito ay mga square bar. Pagka nakapag-drawing na ng ganito, makakapag-estimate na kayo ng maayos kung ilang pirasong square bar ang magagamit o kung anong mga materyales ang magagamit nyo rito. Masyadong mahangin kaya nilalagyan ko ng mga barya. Okay, so maraming salamat sa pagsama sa akin. Sana may napulot kayong idea kung paano maggawa ng mga ganitong sketch.
Gamit lang ng isang ruler at saka isang lapis at saka 30x60 na triangle. So, nakakagawa tayo ng sketch para pag mag-assemble na tayo or mag-estimate, meron tayong guide. So, kinakailangan matutunan nyo kung paano mag-sketch. So, pag-aralan nyo gumamit ng triangle. So, ito lang may papayo ko sa mga baguhan. Pag-aralan nyo. Tingnan nyo lang paano ginawa na makikita nyo naman. So, maraming salamat sa pagsama. Sana huwag kayong magsawa sa aking channel. At abangan nyo yung gagawin kong actual na ganito. Samahan nyo ako. So, maraming salamat. Until then.